bagong bulan, bagong team, yuluhan kini Serving with Heaven Smile. Kini nga team dako kay kahimuan sa atong journey padulong sa plano sa Ginoo. In our journey of faith, ang pag-alagad gyud serving the Lord dako kaayo og part. Service is one of the clearest expression of faith. Siya ang mas klaro gyud kaayo nga ekspresyon pagpadayag sa pagtuo. Diha gyud makita ang pagtuo. Atong hinumdumon nga ang pagtuo mao is sentro gyud sa atong pagkinabuhi Kristohanon. It is the way we come to God, the foundation of our relationship with God. Ang pag-alagad service dako gyud kay kahimuan. Kay mao kini mo hatag og proof sa atong pagtuo sa Ginoo. Apan ang proof mahimo ng tinuod kung ang ato pong pag-serve tinuod pod kana nga klase nga pag-alagad kung tinuod gyud makadawat gyud ta sa approval sa Ginoo. Moingon siya sa Matthew 25:23, "Well done, good and faithful servant." Unang importante kaayo nining takna nga sutao nato ang atong pag-alagad. Ang tinuod naay mga pagserbisyo nato nga dili kahimutan sa Ginoo. Naay pag-alagad nga di nato ma-win ang approval sa Ginoo. Dili siya ma-delight, dili siya malipay. Posible kaayo sa atong pakinabuhi nga we are so busy working sa buluhaton sa Ginoo, yet we miss the approval of God. Pwede ta mahimong active, occupied, even admired with people, still ang langit wala mahimuot sa atong paghago. The question before us today is what kind of service nga madawat gyud nato ang smile sa langit. It means the approval of God. So nining taknaa atong i-evaluate ang atong pag-alagad kay importante kaayo nga di nato ma-miss ang genuine nga pag-alagad. Ang text makita diha sa 1 Peter 4:10-11. Naa diha naglangkob tanan ang tulo ka butang nga atong tanaon as we evaluate kung ang atong pag-alagad nalipay og nahimuot bagyod ang Ginoo. Una, atong i-evaluate ang primary source sa atong pag-alagad. The primary source of service. Ingon diha sa verse 10, "Each should use whatever gift he has received to serve others faithfully, administering God's grace in its various form." Kini nagpasabot ang gasag ang source ang Ginoo. God is the source of gift. Kanang mga espirituhanong gasa, daghang kaayong gasa gihatag sa Ginoo kanato. Ang Kristohanon gisave siya to serve. Gikol ta sa Ginoo nga mo serve, pero gikol ta niya nga gibutangan pud ta og gasa. So matag believer, matag Kristohanon naagid siya spiritual gift para sa trabaho sa ministry. Every ability gikan kaniya. The source ang Ginoo gyud. So daghan kaayo gasa nga gimension diha sa Biblia, administering, preaching, teaching, pag-comfort na mga gigasahan gyud ana. Gift asa ang source ang Ginoo gyud. Ingon diha, iyahana dinatoa. Unya gift is given by grace. Kanang gasa, grasya na. Wa nato na gipaningkamutan. Wala ta gibayad niya na. Dili ta angay manghambog niya na. Kung unsang gasa nato karon, di ta manghambog o di po ta ka-compare kay pinaagi na sa grasya. And also gift is meant for service. Kanang gasa nga gihatag kanato di na para ma-enjoy ka, not merely to enjoy. Kung gigasahan ka maay mo kanta, dili gihatag sa Ginoo para paturatoy ka diha og kanang lipay-lipay og kanta. Kana ang katuyuan is to serve others. Ingon diha, administering God's grace in various form to serve others. That is for the church, to build the church, to strengthen the church, and to advance the gospel. Munay atong timanan. Kung unsay gihatag kanimo karon nagasa gikan sa Ginoo since you become a Christian. Kay kining spiritual gift dili man siya kining inborn nga may mo kanta, dili gina siya spiritual gift. Ang spiritual gift ang gihatag sa Ginoo sa pagdawat nimo sa yaha, musunod niya na espirituhanong gasa. Ingon gani nga i-discover nato atong spiritual gift. Matag usa ka nato na ay espirituhanong gasa, lain-lain ta mo nang ang church build up of many parts, kay lain-lain gyud na og function, lain-lain siya purpose ug lain siya katuyuan. Unsay imuhang katuyuan para ma-strengthen ng church. Naay dagko nga buluhaton, naay gagmay nga buluhaton. Naay tig silhig lang ka, naay tig padala lang ka diri kat lingkod, naapoy dagko nga buluhaton. Pero ang tanan katuyuan para gyud sa church. It is meant for service. Serve according to your God-given gift.
Mao ni ang dako kay nga hagit. Kay sa Ginoo managikan unya grasya, kinahanglan ato nang iserve according sa unsay design sa Ginoo ngani kanato. Unsay iyang calling ngani kanato. Munang serving outside God's calling will lead to frustration. Munang daghay Kristohanon nga frustrated sila sa ilang pag-serve kay dili man ginamao ilang gasa. Iganahan raman sila. Ganahan man ko aning singing kay sikat kay ta, makita ta dinhi. Ganahan man ko aning teaching kay respetohon ka. Pero dili na mao ang gihatag sa Ginoo sa imuha. Gidesign sa Ginoo sa imuha nga gasa. Serve according to your God-given gift. Mao na ikahimaya sa Ginoo. If you want to evaluate your service, looking at the primary source of service, serve according to God-given gift. Kay usahay kita mag-imitate diha ko gwapong mag-serve diha nga area, diha nga part sa church. Mo nang ma-discourage, unya dili effective, unya maneglect nato ang atong true assignment. Si Moses ug si Aaron pareha sila leadership pero lain sila pangsyon. Si Moses nag-isa sa sungkod, nitabang si Aaron. Mo na ang makita nato diha nga example. Primary source of our service sa Ginoo gikan, and it is a gift and that is by grace o ato nang gamiton according yun sa atong gasa. Ikaduha, we will evaluate the power of service. Ingon diha sa verse 11, if anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with strength God provides. It means nga malipay gyud ang Ginoo og tinuod gina nga mo-approve gyud siya sa atong pag-serve. Not only nga nag-serve ta according to His gift, but also we serve by His strength. Nag-serve ta nga iyahang kusog, dili atoa. Kini nga verse nag-aghat kanato nga acknowledge your weakness. We are nothing. Wala gid tay sariling kusog. Acknowledge your weakness. Si Moses, mo ni ang iyahang giingon sa Exodus 4:10-12. Moses said to the Lord, O Lord, have I never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant? I am slow of speech and tongue. The Lord said to him, who gave man his mouth? Who make him deaf or mute? Who gives him sight or makes him blind? Is it not I, the Lord? Now go, I will help you speak and will teach you what to say. Knowledge good si Moses. Ginoo, di ra mo kay musulti. Yungit-yungit man kuno si Moses. Makita nimo diha nga weakness is not a barrier for service tungod kay God does not called the qualified. Iyahang gi-qualify kadto iyahang gipangtawag. Tanaw nimo sa Biblia, dapat ang tawgon sa Ginoo sa pag-preach sa gospel to serve sa iyahang gingharian, sa iyang paganhi. Dapat mga philosopher, dapat mga maayo kay manulti, dapat mga maayo gyud pod sa management. Pero kisa may gipangtawag, mangingisda si Pedro, tulo sila, mangingisda, mga silot, kusog magrali-rali. Tanawa ang ilahang abilidad, wala. Pero natingala na lang diya sa Acts. Ingon, uy, di ba mga fisherman man eh? Nganong mga maayo man kay manulti? Tungod kay ang Ginoo gyud, siya maghatag ability, strength. Siya maghatag kanato niya na. Unang sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. And also, serving by God's strength is not only acknowledging our weakness, but also adhering to His strength. Meaning, dependent ra gyud ta kaniya. Yes, naay mga panahon nga murag kaya ra man nato. Mun makalimot ta usahay depend sa Ginoo. Dili ta mosalig kung maghimuhimo tag atong kaugalingon. Daghan kay na nga sitwasyon sa kinabuhi sa Biblia nga sa panahon nga kaya nila, di sila motawag sa Ginoo. Ilahang energy ilang gigamit dili ang sa Ginoo. Si Paul makita nimo nga laboring, ingon diha siya sa Colossians 1:29, to this end I labor, struggling with all his energy which so powerfully works in me. Sa kusog nga gihatag kanako sa Ginoo. Insya, grabe man ako mga paghago pero dili na ako sa Ginoo na nga kusog. That is attitude of dependence. Kanang nakadepende ka sa Ginoo. Dili ato ang energy kundili active ta nga dependent diya sa Ginoo gyud. And also pagingon nga we serve by God's strength is allowing the Holy Spirit. Ingon diya sa Zechariah 4:6, so he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power but by my spirit, says the Lord Almighty. Ang pagkinabuhi sa iglesia, sa early church, kanang Acts, that is not Acts of the Apostle. Acts
of the Holy Spirit through the apostles. Mga buhat ka na sa balang Espiritu, pinaagi sa mga apostoles. The healing, miracle, mumilagro man ang mga apostol, muhil. Si Pedro, wala ako'y kwarta pero tindog og lakaw, ani tindog ang bakol. Nangaayo og balatian. Nag-preach si Peter, walay klarong sermon outline. Gamubor pod kayo pero 3,000 man pod ang nang dawat sa Ginoo. Makita nimo ang power sa Holy Spirit. It is the Holy Spirit, mao gina siya mo convict, mao gina siya mo touch, mao gina siya mo transform. Ang Kristohanon instrumento lamang. Mo nang reminds nga evaluate kung work ba ni sa Holy Spirit ang atong mga buhat, dili ba ni sa atong mga abilidad. Karong panahon na daghan nagig kaayoy mga maka-divert no sa work sa Holy Spirit. Karon daghay mga church planting movement, church strategy, mga talents, how to usay di na makita ang work sa Holy Spirit. Nya makita nimo nga dili na sila nagagad sa Holy Spirit. Sa mga mission work, labi na sa mission sa kanang supported ka by foreign missionaries, mapugos gyud ka og padawat sa tao kay kinahanglan mag-report. Bisag di unta mo dawat mo. Pag mo dawat pakanon ta mo. Tungod kay nag-apas sa report strategy, mga strategy ba sa church planting movement. So dili na ang work sa Holy Spirit. Mao nang allowing the Holy Spirit sa atong kinabuhi. Mao nay we are serving by God's strength. Yes, kinahanglan matag strategy pero dili siya ang mag-una sa Holy Spirit. Sa akong experience sa Hillside, dugay gyud kong Bible study diha. Halos mo surrender na kay sa kadugayon maurag gihapon. So kung i-follow na to atong culture sa church, culture it means wala sa Bible nga pag ang Bible studyhan nimo dugay na ay biyahe na or ang church dugay na mo tubo, biyahe na imo na nang sila na lang wala na sa Bible na sa kuan sa atong experience sa una sa church nga mag church planta unya wa gyud manubo kuan na sila lutaso na. So kung ni-surrender ko kay untay Hillside Baptist Church karon, pero as we always seek the leading of the Holy Spirit, ang Holy Spirit gyud mag-touch, ang Holy Spirit mag-provide, ang Holy Spirit gyud mag-empower kanato o nang allowing the Holy Spirit sa atong kinabuhi. And lastly, kini ang importante kayo nga atong i-evaluate nga ang atong pag-serve bagyod approval sa Ginoo is ang purpose of service. Ingon diha sa verse 11 sa atong last nga text nga so that in all things God may be praised through Jesus Christ, to Him be glory and the power forever and ever. Ang purpose is for God's glory. Ingon nato kaniha nga dili tanan pagserbisyo nato lipay siya. Posible nga busy ka ita, yet we fail to glorify. It is possible nga perfect kayo ang atong mga plano, yet wala mag-glorify ang Ginoo. It could be perfect kayo ang atong mga pagsimba, worship service, yet wala siya mag-glorify. Wala siya mas-smile. Ngunang the ultimate purpose of our ministry is ang Ginoo gyud ma-honor ug malipay. The motive of service is God's glory. Ingon diha sa Colossians 3:23. Do everything not for men but para gyud sa kahimayaan sa Ginoo. Monang ang question is not what you are doing but why are you doing it. Kay ang tanawon gyud sa Ginoo ang imuhang purpose, ang imuhang motibo sa pag-alagad. Dili siya magtanong sa kadako na ang ministry unsa ka maayo mo preach, maayo mo teach, daghang kaayo performance. Dili tungod kay naay mga service nga dili siya malipay. Serving that does not glorify God. Ang first is serving with wrong motives. Kung nag-serve ka nga di mao ang imong motibo, wa gid siya malipay ana. Unsay mga wrong motive sa service? Kini ang una, prideful intention. Ingon diha sa Matthew 6:1, be careful not to do your acts of righteousness before men to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Wa gid ka reward kay wa gid siya malipay ni ana. Tungod kay ang imong purpose, pride, to be seen by men. Daghay pag-alagad karong panahon na nga ang tuyo is men's applause rather than God's approval. Men's applause, no? Kanang mupakpak ang mga tao, ma-recognize, ma-praise. Munang careful yun kayo tanini. Ako careful ko kay nagapuspos ba ako. Unya, more ba na ang kasagaran yun nung makita nga we are looking for men's applause. Kay usahay magposta, gusto ta og likes,
pilay ng sin, pilay na nanaaw. Mo nang makita nato mga tao nga naghimo niya na obvious man no nga ang ilang tuyo is for recognition and praise of men. Yes, na may reason nga to glorify God, pero dako gyud ang ilahang reason nga sila ma-recognize, sila ma-praise. Mo nang nining mga panahona, delikado gyud no ang prideful intention. Bisag asa nga part sa ministry. Labi na karon sa worship nato, kay lain naman ang worship karon, kana namang banda naman no. So mas duol kay siya sa pride kay mabutang ng performance. Ngano man gyud mag-worship manaka man gyud ang mga instrumentalist diya. Ana, mo nang uban worship tago ang mga instrumentalist. Kada isa una na church nga ang choir dili magdiri no naa skilled kay likayan nga ang pag-alagad mahimong performance og ang purpose is sila mahimaya dili mahimaya ang Ginoo. God is not glorified no, sa prideful nga pag-alagad. God is glorified in humble service. Kana yung pag-alagad nga ubos gyud kaayo no. Si Jesus nagwas og disciple di man to pasikat. Luoy mga tanaw na maghugas kag tiil kay trabaho man na sa slave sa panimalay. Mao na ang pag-serve ni Jesus. The greatest service is often the quietest. Ang pinakataas nga service katong dili makita, katong hilom lang pero nag-alagad sa Ginoo. The best service is not measured by how many notice sa imong pag-alagad, but how much it glorifies God. Mumiso na to ang service dili sa kadaghan ang nakanotice nini kundi unsa gyud nag-glorify ang Ginoo. Prideful intention related niya na is self-glory. Daghan gyud mga ministry karon nga nahimo niya ni nga ang tuyo self-glory. Self-promotion sila ang ma-promote. Na may tuyo nga ma-promote ang gospel, ma-promote ang Ginoo pero mas sila gyud ang nang sikat, mas sila gyud ang na-promote. So self-glory. Si Cain nag-serve siya pero para sa iya to nga glory. Siya man ganahan, wa man ganahi ang Ginoo. Dili by faith, by his desire. Mao nang self-promotion and also kini self-gain. Daghan pod no mag-alagad nga self-gain, makaginansya. Daghan ron magpastor kay dako kwarta ang pastor kay kusog mang-tithe sa ang mga katawhan sa Ginoo. Ministry. So dili siya ayo nga purpose, self-gain to earn a living. And also kini competition dagay mag-alagad kay compete pasikatay, pakusugay, pa maayuhay, performance based nga pag-alagad. Mao nang serving with wrong motives. And also another nga serving di mag-glorify ang Ginoo is serving without love. Bisan pag grabe ka mo alagad ingon diha, if I speak the tongue of men, bisag spiritual gift na speaking in tongues, and of angels but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. If I give, kanay grabe nga serbisyo, if I give all I possess to the poor, and surrendered my body to the flames, grabe sakripisyo, but have not love, I gain nothing. Kung magalagad nga dili out of love sa Ginoo, of gratitude of what He has done, sa iyang gibuhat sa imong kinabuhi by His grace nga ikaw gipasaylo pagkamatay siya lang kanimo, that is without love. Mo nay pag-serve nga in vain, sayang kaayo, service nga empty before God, because love is the soul of ministry. Siya ang soul, siya ang central sa ministry, love. Mo nang without love, service is just a noise, samok ra kaayo na kung wala gyud ang gugma. And also ang pag-alagad nga dili gyud kahimutan pod sa Ginoo is serving with a divided heart. Ingon diha sa Isaiah 29:13, the Lord says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is made up only of rules taught by men. Kanang divided heart kana bitong we try to serve two masters. We minister at the same time natay mga personal ambition, mag-class sila. Muna sa Bible, daghay ingana nga nag-serve. Serve sa Ginoo, serve pud sa kalibutan. Mao nang divided heart. Di gyud malipay Ginoo. Bisag unsa pa na no ka grabe imong pag-alagad sa iya. Distracted ka. Even Martha, no, distracted, divided heart. Na siya gusto, pero wala tanawa ang gusto sa Ginoo. Mao nang serving with divided heart, dili wholehearted gyud. Diya sa Ginoo dili siya mag-glorified, and that is service nga vain
nothing. Lastly, serving with a disobedient heart. Pag-serve nga na ay kasing-kasing dili mutuman sa Ginoo. Si King Saul. But Samuel said, "Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams." Sacrifice, service, sakripisyo man ta magalagad sa Ginoo, pero dili ka obedient, wala, no? Because obedience is better than sacrifice. Mo nang daghay magalagad sa Ginoo, nang katuyuan, mualagad ko para mabayran-bayran ako mga sala. Daghay nga na nga prinsipyo sa kinabuhi. Ngano simba man kabay? Para makukuha na kong sala, oy, grabig sala na ko, mayaging simana. So nagplano na usab og sala, sunod simana. Gihimong ang pag-alagad, bayad sa iyang mga sala. No? Dili gid mahimot ng Ginoo. Sayang imong pag-alagad diha. Sayang imong pagsimba. Bisan bisan pagmuhatag kag pila ka milyon diha sa Ginoo. Bisag ingon dito, grabe ang sakripisyo nimo, kahago, pero dili ka obedient sa Ginoo. Because God values obedience over activity. Ang Ginoo gyud diha siya magbalyo sa atong pag-obey. Look at Ananias and Sapphira. Ni-serve sila, ibaligyan nila ang ilahang, pero namakak sila. Kung nahitabo, patay dayon diha nga higayon. Mo nang serving with disobedient heart, dili gyud ikamaya sa Ginoo. Mo ni ang kinatibukan sa pag-serve sa iya nga mag-glorify gyud ang Ginoo. Kung kita nag-serve nga ang motive is to glorify God, mao ginindot kayo. If we serve pinagi sa gugma, ebidensya gyud na nga kita nag-serve yun nga may himaya ang Ginoo. If we serve nga sentro ra gyud sa iya undivided heart, and we serve nga wala nag-disobey sa iya mga sugo, matinumanon ta matag-adlaw sa pagkinabuhi, sa atong pagkinabuhi matag-adlaw diya kaniya, sure kita nga nag-glorify ang Ginoo sa atong pag-serve. Mo nang these are evidences that we are serving nga nahimaya ang Ginoo. One day all our works will be tested before God. One day, what will matter most is not how much we did, but whether our service brought glory and pleasing diha sa Ginoo. Mo nang nining matak na ato gyud pag-ampo nga may we labor in such a way that when our journey is finished, we will hear the Lord say, "Well done, good and faithful servant." Mo nay approval sa Ginoo. Well done, good and faithful servant. Munang let us serve the Lord with heaven's smile in mind. Let us pray.